Isang magandang araw po mga kaibigan, welcome pong muli sa aming munting backyard para sa isa na namang makabuluhan na talakayan. Bago po tayo magumpisa ay nais ko munang magpasalamat sa lahat ng mga manonood sa patuloy ninyong suporta. Maraming salamat at mabuhay po kayong lahat. At kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag lang pong kalimutan na mag-like, subscribe at paki-press ng notification bell para laging updated sa mga next videos. Maraming salamat po. Pinapatapos lang po natin ang mga alaga sa pagsuso sa inahin, at may isang piglet po kaming gamutin dahil may pamamaga sa kanyang paa. Ito po ang isang apektadong piglet at pansinin ang kanyang isang paa parang nahihirapan siyang maglakad dahil may pamamaga. Ito ang bibigyan natin ng gamot at ito ang episode natin ngayon. Paano nagkakaroon ng ganito? Marahil dahil sa nadaganan o sa pag-aagawan nila sa gatas at napilayan, pero sa tingin namin ay isa itong piglet arthritis, kung saan namamaga ang mga parte ng mga paa at common ito sa mga days-old piglets. Paano nila nakukuha ang piglet arthritis? Nakukuha nila ito sa mga bakterya at viruses na pumasok sa kanilang katawan. Dahil mahina pa ang kanilang immune system at hindi pa nila malabanan ang mga bakterya, maraming dahilan po kung bakit nagkakaroon sila nito at ang mga halimbawa ay ang mga sumusunod. Tingnan po natin sa malapitan, may pamamaga sa upper part ng kanyang paa, minsan nasa talampakan o sa mga joints. Masakit po ito dahil hindi niya maapak ng mabuti at paika-ika. Dalawa lang po ang suspetsya namin, nakakain o nakainom ng maruming tubig. Pero kung may na-ingest na marumi, sana ay may pagtatae at marami sila. Hindi naman po namin maiiwasan dahil gawa lamang sa semento ang paanakan kahit regular ang paglilinis ay nagkakaganito pa rin. Ang isa ay dahil sa sugat sa mga tuhod kung saan dito ang nagiging entry point ng mga bakterya. May sinundan na video po ako patungkol dito at ilalagay ko po ang link sa description. Nabigyan na po namin ng 0.3 ml na pen strap, isang antibacterial medicine, once a day lang sa loob ng 3 araw at pagkatapos ay obserbahan ng 3 araw, pagkalipas ng pagmonitor, ay maaaring ulitin kung kinakailangan. Wala po tayong ikabahala dahil nagagamot naman ang ganitong kondisyon. Ang inyong natunghayan ay base lamang po sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard raiser. Maaaring hindi angkop ang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Sana ay inyong nagustuhan at may nakuhang mga simpleng kaalaman sa munti kong ibinahagi. Hanggang sa muli, daghang salamat sa inyong oras sa panunood at happy farming po mga kaibigan.